Bakit may blackout? Ano naman ang mga kadahilanan ng pagkawala ng kuryente? Ating alamin, at liwanagin. Mayroon po tayong dalawang klasifikasyon ng pagkawala o pagkaantala sa normal na daloy ng kuryente. Isa ay ang nakatakda o dapat asahan. Nakapaloob dito ang iba't ibang uri ng aktibidades ng mga sangay ng ahensya, na kailangang magtakda ng pagkawala ng kuryente. Isa ang NAPOCOR, ang power provider ng Marinduque, sa may pasilidad na nangangailangan din ng pag-maintenance. Kagaya ng power transformers, circuit breakers, tie line connections, jumpers, at iba pang kagamitan. Gayun din sa panig ng Marelco. Maraming aktibidades ang Marelco na nangangailangang iantala ang daloy ng kuryente, upang gawin ang iba't ibang proyekto nito, gaya ng pagpapalit ng mga lumang poste, paglilipat ng mga poste na apektado ng DPWH road widening projects, at ayon din sa kahilingan ng iba pang consumers. Pagpuputol ng mga puno na malalapit sa distribution lines, pagsasaayos at pagpapalit ng mga cable ng kuryente, at pagpapalit ng transformers. Natural na kailangang pansamantalang iantala ang daloy ng kuryente, upang mabigyang daan ang mga lineman sa mga gawaing ito, nang ligtas at malayo sa kapahamakan patungkol sa kuryente. Pangalawa sa klasifikasyon ay ang hindi nakatakda o hindi inaasahan. Ito ay biglaang pagkawala ng daloy ng kuryente. Walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari, at wala ring may gusto na ito ay mangyari, lalo na kaming mga empleyado ng Marelco. May mga pagkakataon talaga na bigla na lamang mawawala ng kuryente sa isang lugar, minsan isang bahay lang, minsan buong barangay, minsan naman ay buong bayan, at minsan ay buong probinsya. Ang hindi inaasahang pagkawala ng daloy ng kuryente ay pwedeng magmula sa NAPOCOR o pwede rin sa Marelco. Karaniwan, kapag sa NAPOCOR nagkaproblema ay buong probinsya ang naaapektuhan. Maaaring mayroong nag-trip na isang generator, na ang dating load ay kumakarga sa ibang generators, dahilan ng pagka-overload ng ibang makina hanggang sa tuluyang lahat ng makina, ay mag-shutdown kung kaya buong probinsya ang nawawala ng kuryente. Kapag ang problema naman ay sa distribution line ng Marelco, karaniwang nagiging sanhi nito ay ang mga sumusunod. Kapag ang isang puno ay natumba o napadikit sa linya, magkakaroon ng short circuit o line-to-ground fault. Tataas ang level ng kuryente, na maaaring makasunog ng pasilidad ng isang distribution line. Maaari rin itong maging sanhi ng pagkaputol ng linya, na pwedeng lumatag sa kalsada o kabahayan, at maaari din itong makadisgrasya at makakuryente, kung kaya, unang magre-react ang recloser o fuse cutout, upang putulin ang daloy ng kuryente, nang hindi ito pagmula ng sakuna. Sanga ng puno, o dahon ng nyog o palapa. Isa ito sa madalas na nangyayari, na kung saan ang mga dahon ng nyog o palapa, ay bumabagsak sa mga linya ng kuryente, na dahilan din sa pagkakaroon ng short circuit, at pag-trip ng recloser at fuse cutout protection. Gayun din ang ibon, tuko, ahas, at iba pang hayop, ay nagiging dahilan ng pagkawala ng kuryente. Kapag ang mga ito ay humapon, dumapo, o gumapang sa linya, habang ang ibang parte ng katawan nila ay nakadikit sa ibang parte ng poste na konektado sa ground, magkakaroon ng short circuit ang linya at ground, dahilan ng pag-trip ng mga protection gaya ng recloser o fuse cutout, upang maiwasan ang pagkasira o pagkasunog ng linya, na pwedeng maging dahilan upang ito ay maputol at makadisgrasya. Isa pa sa dahilan ay ang sasakyan na bumangga sa poste o nasabitan ang linya sa poste, dahil dito umuuga ang mga primary lines, na kung saan ay may chance ito na tumama sa isa't isa, sanhi ng pagkakaroon ng short circuit ang dalawang primary lines, resulta ng pag-trip ng mga protection gain ng recloser o fuse cutout. Ang mga proteksyon na ito ay nagsisilbing pasilidad upang putulin ang daloy ng kuryente, upang hindi na makadisgrasya. Ang naturang insidente ay mangilan-ngilan lamang, base sa mga pangyayari ng pagkawala ng kuryente. Kung kaya ang ahensya ng Marelco ay nagsimula ng ipatupad ang batas na Anti-Obstruction of Lines Act, bilang RA 11361, na inaprubahan noong taong 2020. Ito ay pagpapatupad ng pagpuputol ng mga puno, malapit sa isang distribution line. Kung kayo po ay may mga katanungan, bukas po ang opisina ng Marelco para sa inyo. Lunes hanggang Biyernes, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. At kung may emergency report, maaari po kayong tumawag sa aming hotline, landline na may numerong 042-332-2266. O sa Smart,
0998-868-2476 or 0931-146-9048. Sana po ang mga impormasyong ito ay nagbigay sa inyo ng linaw kung bakit nagkakaroon ng blackout. Maraming salamat po.